second episode ng Cooking Like a Pogi. Dito sa show na to, try natin magluto na parang pogi. So last week, ginawa natin yung lechon belly roll, no? So sobrang sarap, sabi ng kapatid ko. Hindi ko natikman eh. Anyway, since January na, gagawin natin ngayon, medyo healthy naman tayo ng konti para dun sa para mabawi natin yung weight na nag-gain natin ng Christmas. So today, ang gagawin natin, caprese flatbread. So ano yung caprese flatbread? Para sa pizza na thin crust, tapos mozzarella cheese, basil, tsaka tomato. Ganun lang kasimple. Sobrang simple. Hindi natin kailangan ng oven for this recipe, although kung may oven ka, pwede rin, mas maganda. So, yun. Una natin gagawin yung dough. So, ang kailangan natin sa dough, ito, simpleng-simpleng all-purpose flour. Siguro mga 60 grams para sa 1 or 2 people na to. And then, adjust na lang as you go along. And then, of course, yung olive oil natin, extra na flour, tsaka yung aking favorite na full cream milk. Kung wala akong full cream milk, pwede water. Mas gusto ko lang yung creaminess ng full cream milk, kaya siya full cream. Kailangan natin ng cling wrap, tsaka ng rolling pin. Okay. At ng surface na pang-knead. Ngayon, una kong gagawin yung dough bago yung ibang ingredients, bago yung ibang preparation, kasi yung dough ang pinakamatagal mag-ready. Kasi after natin gawin yung dough, i-rest natin siya ng 30 minutes to 45 minutes para maging elastic siya, and then tsaka lang natin siya pwede i-roll out. So, simulan natin. We start with our dough. Lalagyan mo siya ng well sa gitna, butas. Doon mo lalagay yung oil. Gano'ng karaming oil? For this much, siguro mga 1 or 2 tablespoons ng oil, okay na. And then, ihahalo mo lang siya slowly with your fingers. Slowly, yeah, yun. Sobrang nakakatawa sa tingin ito. And then, lalagyan mo siya ng gatas. Yung gatas, hindi ko kasi sinukat eh. Pero unti-unti, until makuha mo yung texture na gusto mo. So, konti-konti lang, hanggang makombine mo lang lahat ng dough. So, yan. Pag ganyan na, pag medyo konti na lang yung uncombined mo na flour, lagay mo na siya sa board mo or sa rolling surface mo. Lagay mo lang lahat para hindi sayang. Okay? And then, i-flour natin itong surface. Again, all-purpose flour lang to. Pre-sifted na. So, na-sift ko na siya, so wala na siyang lumps. So, flour lang natin yung surface para hindi siya dumikit. And then, yung kamay mo din. Flour natin yung kamay. Okay. Kung gusto mo, pwede mo rin i-flavor yung dough. Pwede mo i-flavor yung dough. Lagyan mo asin, lagyan mo ng salt. Perhaps. Lagyan mo ng asin, lagyan mo ng paminta. And then, kung gusto mo lagyan ng herbs, pwede. Chop mo lang yung herbs. So, finally, pwede. Ako, mas preferred ko lang. Plain dough lang siya. Yan. Anyway, yung dough natin, need mo lang siya. You need the dough. Siguro mga 5 minutes. 5 minutes mo need. Paano mo siya need? Fold and push. Okay? Fold and push. Gamitin mo yung heel. Heel ba lang ito? Yung heel ng kamay. Kasi yun yung part na malakas. Para kung nagsi-CPR. So, fold mo siya. Fold, push. Okay? Then fold and push. Fold and push. Yan. Ganyan lang. For mga 5 minutes para mag-develop yung ating gluten or para maging elastic yung dough natin. See? Okay, more or less. So, roll up mo lang siya ulit into a ball. And there. Babalutin natin siya ng cling wrap. At i-rest natin siya ng 30 to 45 minutes. Room temperature lang, hindi naman kailangan i-ref. And hopefully, after mo siya i-rest ng ganong katagal, elastic na yung dough natin. Madali na siyang i-roll up. Cling wrap. And there you have it. Yan yung dough mo. Okay? Okay.
Habang nagre-rest yung dough, ito na yung time para i-prepare natin yung ibang ingredients na kakailanganin natin for our recipe. Okay, so there. So habang nag-rest yung dough natin, meron tayong 30 to 45 minutes para i-prepare lahat ng ibang ingredients, ng mga toppings, ilalagay sa caprese pizza natin. So, naisip ko, since simple lang yung gusto kong pizza, meron tayong tomatoes, basil, mozzarella cheese, and gagawa tayo ng simple nut pesto. Ang pinili kong nut for today, pistachios. Yan. Dahil gusto ko yung flavor ng pistachio eh. Very sweet, very pistachio yung flavor niya. Yun. So, una-una natin gagawin, prepare natin yung kamatis. So, tatanggalin natin yung ibabaw. Yun. Yun lang yung part ng kamatis na hindi natin gagamitin. Yung core ba tawag yun? Parang core ng apple. Yan. 1. Okay. Pwede mo naman to tanggalin totally, as in hiwain na lang yun, pero sayang eh. So, core lang natin siya ng maayos. Tapos ang gagawin natin hiwa dito sa kamatis na to, discs, bilog-bilog. Kung gusto mo strips, pwede din, pero presentation-wise, mas maganda yung bilog-bilog. Ayan. Okay? Next. So, hiwain natin siya ng discs. Gano'n ka kapal? Half cm siguro. Ayan. Importante dito yung kutsilyo mo super talim. Kasi pag hindi matalim yung kutsilyo mo, madudurog mo yung kamatis. At pangit yun. Ang problema, pag super talim ng kutsilyo mo, pwede mong mahiwa yung sarili mo. So, yun. So, ingat lang. And last. Oh, ganyan yan, muntik na. Okay. Tabi na natin yan. Kung kulangin, hindi natin yan. Next, yung basil. Ganito. 2 parts yung basil natin, no? Isang part ng basil, nakapatong lang siya sa ibabaw ng pizza for design. And then yung isang part, gagamitin natin siya for pesto. So, kuha ka ng leaves. Huwag masyado yung stalks. Kasi medyo mapait yun eh. So, leaves, grabe, super bango. Super bango itong basil. So, leaves, dahon. Lagay mo lang sa food processor. Kung wala kang food chopper, pwede mo naman i-chop by hand, pero medyo mas mahirap ng konti. Super swerte lang, may nagregalo kahapon itong food chopper na to. Super thank you. Grabe. Wala dapat tong pesto sa recipe eh, pero hindi ko matiis na hindi gamitin yung food chopper. Okay, yan. Okay na siguro yan. Then yung nuts, lagyan natin yung nuts. Lagyan natin ng konting oil. And then salt. And pepper. Yung salt pala, kailangan nyo tignan kung yung pistachios nyo or kung yung nuts nyo salted. Kung salted, medyo dahan-dahan na kayo sa salt kasi baka super umalat naman siya. And then, normally, sa pesto ang ginagamit pine nuts or walnuts, pero wala lang, maiba lang. Ayan, so blitz natin ng konti. First time ko ito gamitin, so sana gumana. Okay, ayos na yan. So, set aside na muna natin itong ating pesto. Then, prepare natin yung basil na gagamitin natin pang design. Kung ka lang yung mga malalaking dahon, yung pinakamalalaking dahon mo, na green pa, huwag naman yung brown. Tsaka mas naganda yung buo. Gano'ng karami? Siguro 8-10 pieces. Depende kung gano'ng kahaba yung flatbread na gagawin mo. Okay guys, okay na yan? So yan. So ngayon na-prepare na natin ito lahat ng ingredients na to. Antayin na lang natin yung dough natin. So there, so prep na natin lahat ng ingredients. After 40 minutes around,
Around 40 minutes, okay na yung dough natin. So, i-roll out na natin siya. Okay, nice. And see? Very elastic na siya. Kanina ko napasin niya, pag ginanon ko siya, nagsishrink in siya ulit. Ngayon, hindi na masyado. So, flatten mo lang siya. Anong shape ng dough mo gagawin? Ikaw bahala. Kung gusto mo siya log, pahaba, gusto mo bilog, gusto mo heart, pwede. Since, pizza mo naman eh. Hindi ko naman to flatbread mo to, diba? So, i-flour mo lang ulit. Flour mo yung flatbread. Konting flour. Flour mo yung rolling pin mo. Okay? Kung wala kang rolling pin, pwede mo to i-flatten by hand, although medyo mas mahirap ng konti. Ganun-ganun mo siya hanggang ma-flat. Mahirap. Rolling pin, mas madali. Tandaan nyo na sa ano natin ito lulutuin, sa pan, hindi sa oven. So, sukatin mo na kung gaano kalaki yung pan mo para pag nilagay mo siya sa pan, more or less, yun na siya. Hindi siya, yung kasya siya doon sa pan mo. So, roll out mo lang siya. Gagawin natin shape dito, parang oval, parang rectangle. Gaano ka nipis? Mag-rise pa ito ng konti eh. So, medyo manipis lang natin siya gagawin. Wala itong yeast, so hindi ito magiging parang tinapay. Ang kalalabasan nito parang pita bread, parang sa shawarma. Parang gano'n yung dating niya. Sino craft na pizza? Gusto mo i-hand to? Sige, kung trip mo, go. Ano naman kailangan? So, see, yung size niya, saktong-sakto lang for 2. So, kung meron kang date, gusto mo magpa-impress, hindi siya. So, ito medyo makapal pa to. Medyo makapal pa ng konti. So, flatten out po natin siya. Ano, pag flatten out siya, humahaba. So, make sure na kasya pa rin siya doon sa lalagyan. Kung masyado na siya mahaba, kung ganyan na siya kahaba, putulin mo na. Pwede mo naman putulan. E di meron ka na pang round 2. Diba? So, ito kapal, more or less. Pwede na yan. Look at that. Look at that. That's so nice. Sukatin natin kung kasya siya sa pan. Yung pan, yung flatbread. Hay! Sakto! See? So yan, I think that's hot enough. Lagyan natin ng konting oil. Konti lang. Remember yung ano natin, may oil na. Yung dough natin may oil. So lagyan natin konting oil. And then, let's put one side. So there. So hintayin lang natin siya mag-toast. Makikita mo, magto-toast siya kasi mag-bubble yung ibabaw. So ready mo na yung cheese mo. Okay. So yung side sa ilalim, yung una natin linagay, yun yung magiging ibabaw ng pizza natin. And then pag finit natin, yun yung magiging, well, kabilang side ng pizza. Okay. Okay. Okay, sorry. Magaling. Nalimutan ko yung chance eh. Oops. Check natin kung okay na. Di pa. Kinuha pa siya. Yan. So, nag-start na siya mag-bubble. So, alam mo, at medyo naamoy mo na parang nasusunog na siya, flip mo na siya over. Kita nyo, meron na siyang burn. Ayan, konti pa siguro. burn. Sunog. Okay. Kung gusto mo siya lagyan ng tomato sauce, sige, go. Walang problema. Lagyan mo siya tomato sauce. Ako, okay na ako sa ganito. Okay. Ito ko na yan. One side. Okay. And then,
Since na-flip na natin siya, lagay mo na yung cheese. First layer ng mozzarella. Lagyan natin yung apoy ng konti. Kasi kung hindi mo inanayan yung apoy, pressured ka, bilisan. Eh, syempre, so ganda yung relax. Since na-toast na naman natin yung isang side and yung pan natin is hot enough para i-toast din yung kabilang side, pwede mo na hinaan yung apoy ng konti. So, lagyan mo yung cheese, first layer. Huwag mong ubusin kasi mas agad yung second layer. Then, lagay mo yung iyong kamatis. So, ako mo. Diba? Ngayon, yung caprese, Italian siya, no? So, yung pizza, Italian. It's meant na i-represent yung colors ng flag ng Italy. So, mozzarella is traditionally white, and then red yung tomatoes, and then yung basil mo is green. Diba? Yun din yung flag ng Italy, yung tatlong color na yun. I think island siya somewhere doon sa part na yun. Yung Capri, hindi yung pants, baka doon din galing yung pants, hindi ko sure. Pero, yeah, more or less. And then, pag nalagay mo na yung second layer ng mozzarella, lagay mo na yung basil na flat leaf side up. Design lang yan. Hindi ako masyadong artsy eh. Kaya ako nag-photography eh. Okay, and then lagay mo na yung tirang mozzarella. Okay, kung meron kang oven, pwede mo ito gawin sa oven. Maganda sa kanya pag in-oven mo, may heat na nagagaling sa taas. So, yung heat na yon, tutulungan niya yung ibabaw na mag-brown. Di ba yung maganda sa pizza, yung medyo brown yung ibabaw. So, yun. Kung meron ka oven. Kung wala, pwede mo siya takpan ng foil. Hindi sa ibabaw. Idikit mo yung foil sa baba para walang moisture na matrap sa loob. Mag-cook na siya. Para kagawa ng sarili mong oven. Or, kung meron ka nito, grabe. Super pa rin. Kung meron ka nito, pwede mo siyang i-torch. So, torch mo siya ng konti. Konti lang. Just make sure na wala kang masusunog, walang fire alarm. Okay. Ngayon, lumabas na siya. So, check yung ilalim kung naluto. Pakita ko sa inyo ilalim. Camera, zoom in, zoom in, zoom in. Look at that. Look at that. Burning. That's so nice. I love it. Yun yung hinahanap natin na effect. Ngayon, siguro, lagyan natin ng konting arte, no? Yung pesto na ginawa natin kanina, hindi pala natin ito makikita. Yung pesto na ginawa natin kanina, nalagyan lang natin siya ng konti. Pang-palasa lang. Tandaan niyo yung basil, puro basil na yan. No? So, very strong pa rin yung flavor ng basil. So, nandyan. Lagyan natin ng konting pesto. Yung tirang pesto, lagay mo sa stove, lagay mo ng noodles na luto. So, pesto ka na pasta. Diba? And then, konting arte pa. Dahil, syempre, papa-impress ka na lang, diba? Like a pogi ka na lang. Hindi, sagad-sagarin mo na. Pa-impress ka pang konti. Baka lang. Ito ang ating balsamic vinegar glaze. Okay? Ginawa ko to kanina. Balsamic vinegar. Lagyan mo lang siya ng brown sugar.
Tapos, i-reduce mo lang siya. Konti lang yung balsamic vinegar kasi very, very strong yung flavor ng balsamic vinegar. Maasim siya. Ulit, paano ko siya ginawa? Nagpakulo ako ng balsamic vinegar sa pan, nilagyan ko ng brown sugar, hinayaan ko lang siyang mag-evaporate hanggang sa lumapot siya enough, tapos ni-ref ko. Sobrang lapot yata, kaya ganyan. So, there. Contrary to all appearances, yun ang ating caprese pizza. Diba? Caprese na flatbread pala, so flatbread. Then, slice na lang natin. Anong magandang slice ito? Pizza traditionally triangle, so gawin natin triangle. Paano mo siya slice ng triangle dito? Spread ka ng ganyan. 1, 2, 3, and okay, love it. And as usual, dito sa Cooking Like a Pogi, kailangan natin bayaran yung cameraman. Cameraman! Mainit kasi, super. Sarap! Plastic. Sarap! Actually, masarap nga siya talaga. Okay. So yan, gano'n kasimple. Nakagawa ka ng flatbread. Hindi mo kailangan masyado ng konting gamit dahil lang maarte. Pero yun, so enjoy muna namin to, hapunan namin to tonight. I suggest gawa kayo nito, hapunan niyo bukas. Tapos, kita-kita tayo ulit next week with another healthy recipe. Pag-isipan ko pa kung ano, depende sa budget, tignan natin. And then, don't forget to subscribe. Click niyo yung subscribe button. Follow ni hashtag Cooking Like a Pogi sa Instagram. And then, see you next week.